Good morning mga kaibigan. So, magbibigay lang tayo ng mga basic tips and basic tools na kailangan natin sa pagbibreed ng ating mga beta. So, simulan na kagad natin. Number 1 is, syempre meron tayo dapat beta pair. So, hindi lang basta beta pair yun guys. Kailangan condition din yung mga beta nyo, lalo na yung male. So, makikita natin na condition yung male natin kapag siya ay nagbabubble nest. So, yan. And makikita naman natin sa female kung condition siya at ready to breed ay kapag meron siyang egg spot dun sa ilalim ng kanyang tiyan. So, maglalagay na lang tayo ng picture dito sa gilid dahil hindi masyado makita dito sa ating And then, kailangan natin guys syempre yung breeding tank natin. So, ito yung sample ng breeding tank na ginagamit ko. So, food container to from Shopee, nabili namin sa Shopee. Pwede rin kayo gumamit guys ng ibang size kung depende sa availability ng mga gamit nyo. So ito yung mga mahanap lang natin sa mga bahay natin. So pwede rin tayong gumamit ng ice cream galon, yung galon ng ice cream. So yun, kaya lang masyadong maliit yun, so hindi ko yun siya ginagamit masyado. Pero ito medyo spacious siya para sa ating mga beta. So malawak-lawak yung malilibutan nila. And then kailangan natin guys, isa sa mga importante rin guys ay ang stock water. So mahalaga na i-stock yung tubig natin, lalo na kung ang mga tubig natin ay galing sa Maynila, yung mga ganyan, or Nawasa, kasi may mga chlorine yun guys. So mahalaga na walang chlorine yung tubig na gagamitin natin dahil masama yun sa mga isda guys yung may chlorine. So ito, stock na to ng 1 week mahigit. So pwede na siyang gamitin dahil wala na siyang chlorine. So kung wala naman kayong available na ganun, or hindi kayo makapag-stock, pwede kayo gumamit guys ng anti-chlorine na mabibili rin sa mga local pet store nyo. Hindi ko lang alam kung magkano yung halaga ng anti-chlorine, so mahalaga yun guys. And then kailangan din natin guys, next is rock salt, sea salt yan guys. Hindi nakasama yung palasa dyan. So ayun, rock salt, hindi iodized salt. Mahalaga rin guys yung rock salt para ma-eliminate yung mga bacteria na nasa tubig. So yun, pampaganda rin ng quality ng tubig yun. And isa rin sa mga importante na kailangan natin na wala ako ngayon dito is yung talisay leaves. So marami akong available dito guys sa paligid, kaya lang umulan kasi, so basa lahat ng talisay leaves dito sa paligid. Pero ang kailangan kasi natin is dried talisay leaves. Ito ay nakakatulong sa pagpapaganda rin ng quality ng tubig natin. Next is optional lang naman to, so plastic. Plastic ng yelo. So ilalagay natin siya mamaya rito. Ito naman magsisilbing pampatibay sa bubble nest ng ating mga male beta. So yan, so optional lang to guys, pwedeng wala, pwedeng meron. And then itong cup na pinutol ko from milk tea, yan, cup ng milk tea, pinutol ko to. So ito yung gagamitin natin na barrier para sa ating pair, para hindi kagad sila magkasama or magdikitan kaagad dito sa loob ng breeding tank natin. So one day muna natin silang i-stock dyan, dito yung lalaki sa labas and yung babae sa loob. So para hindi kaagad sila magkalapit and magkakaroon pa ng time na gumawa ulit ng bubble nest yung male beta natin. So maganda rin pala guys na maglagay tayo ng mga mga halaman. So example ng halaman na pwede natin ilagay is yung mga guppy grass or hornwort. So wala tayong available na ganun. So ako ang ilalagay ko na lang, kuha na lang ako dito ng ating water lettuce. So yan, ito na lang lalagay natin. Yan. So ito na yung setup guys ng ating breeding tank. So kulang lang, wala lang tayong talisay leaves. So yan, may insekto. Hindi tanggal. So yun, ilalagay na lang natin yung talisay leaves mamaya kapag nakakuha na tayo ng tuyo. So ayan guys, ilalagay nyo yung male beta dito sa may labas and then yung female beta muna rito sa loob. So for 24 hours yun guys. So sa ganito naman guys, is 30 minutes ko munang iniiwan yung male beta dito sa breeding tank nang siya lang mag-isa para ma-familiarize niya or maging territory niya muna yung breeding tank natin. Saka natin ilalagay yung
female beta. So 30 minutes yan. Pero depende yan sa preference nyo guys. Pwedeng direkta rin, ilalagay nyo kagad yung female. And once na nailagay na natin yung pair, so ayan na yung magiging setup guys. Ayan. So nasa loob ng barrier yung or ng cup yung babae para hindi kagad sila maglapit na itong male beta natin. So kapag ganito na, nalagay na natin sila sa breeding tank, tatakpan na lang natin yan sila ng 24 hours. So para makita, and after 24 hours titignan natin kung may bubble nest na yung lalaki doon sa pampatibay niya ng bubble nest, which is yung plastic. So yan, pinakain ko naman na sila bago ko sila pinagsama rito or nilagay dito sa breeding tank. Then tatakpan na natin sila and babalikan na lang natin sila guys sa buwas. So maraming salamat guys. So lalagyan ko na lang din pala sila ng Vitagold muna ngayon. So yan, basic ano lang din naman to, supplements para sa ating mga isda. So yan, Vitagold. So yun lang guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa mga simpleng tips natin and update na lang tayo sa breeding natin sa susunod. Thank you so much.